everything can be learned. Yes. And everything can become a part of your life no matter how extreme it sounds. Pressure and everything, walang magagawa yan sa'yo eh. Pag pressure po kasi, tapos maglalaro ka sa ring, hindi mo mailalabas yung totoo mong laro. Distraction lang siya for me. Chaos lang po yan eh, lalo na yung mga outside ganun po. Papasok ako sa ring, maglalaro, gagawin ko yung best ko, kung ano yung training ko, yun ang gagawin ko. So, siguro yung mga loss po na something, it's, blessing din po minsan yan. Minsan hindi pa sa atin binibigay ni God, sa positive side na, siguro kaya hindi pa binigay sa akin ni God kasi I'm not ready for that goal. Hi, this is Pia Cayetano. Welcome to my podcast, My Daily Race. Hello, welcome back to my podcast, My Daily Race. This is Pia Cayetano, and this episode is part of our continuing series on women who inspire. So I'm so happy to introduce our guest today. Our guest today is an Olympian, a medalist at that, Ira Villegas. Welcome. Thank you, ma'am. Hello po sa inyong lahat. Thank you po. So happy na nandito ka, Ira. Thank you. Sobrang busy ni Ira, pero talagang kinulit namin so that she can share some of her experiences and insights with all of us. So thank you, Ira. Thank you din po. Magtatanong lang ako tungkol lang sa buhay, tungkol sa experience mo. I'm sure natanong na to sa'yo so many times. But like me, no, yung public life ko, pag na-interview ako, parang minsan naisip ko na, kailangan ko ba bang ikwento to? Nakwento ko na to sa ilang interview. But you know what? With more than 110 million Filipinos, there's always somebody, I promise you, who's going to be inspired by your story today. So, huwag kang magsawa pagka may nag-i-invite sa'yo kasi we all want to hear your story. And I remember when I met Ira dun sa Senate, di ba? Yes. Bago sila dinala sa Senate Hall, nandun sila sa holding room, tapos tinatanong ko siya, what happened? So, medyo familiar na rin ako sa buhay niya, but I still wanna ask similar questions, not just for our listeners, but even for me. Kasi when I hear these stories, the more din ako na-inspire. So, yan. Okay, let's go. Let's dive into this story. So, Ira, obviously, you are a boxer. Yes. Okay. At nag-umpisa kang mag-boxing dahil ginagaya mo yung kuya mo. Tama ba? Yes po. Pero I was started boxing po. 9 years old pa po ako. 9 years old. Parang tinuturuan lang po ako ng brother ko for self-defense po. Okay. That's good. Yes po. Siyempre po, babae po, tas bata. So, parang sinasanay lang ganun. So, and then, habang lumalaki po ako, dahil to, sa family po, halos boxer po lahat. Really? Tapos, who else is a boxer in your family? Tinulak ko sa panganay po namin, hanggang pangalawa, hanggang sa bunso po, hanggang sa panglima. Kasi po, except lang po dun sa babae po namin kasi nag-taekwondo siya. So, parang 6 po kami, tapos 5 of us. So all of you, and all are combat sports? Yes po, yes. 1 taekwondo and 5 boxers. Yes po. Oh my gosh, talaga? Yes po. Okay, and saan kayo, kasi lumaki ka sa Tacloban, yes, tama? Opo. So, may studio dyan. So, yung sa boxing, may boxing gym ba? Tapos yung sister mo ba? May studio ba doon na kung saan siya nakapag-taekwondo? Wala po actually. Sa gym lang po ng brother ko. Common ba yon in Tacloban na nagbaboxing ang babae? Hindi po. Actually po parang ako lang po yung naengganyo as women po in Tacloban po. Parang yun po. So, isa ka sa, medyo dun palang kakaiba na. Yes that, po. That you're a little girl who got involved in yes boxing. Yes po. Kasi usually po yung sinasabi ko na nakarami, masakit daw, lalo na yung kababaihan. Hindi ba masakit yung mga ganun po, panglalaking sport, sabi po nila. Pero, siguro sanayan. Sanayan, exactly. Yes po, kasi yes po. nakalakihan mo, di ba? Opo. So, parang ako, yesterday may kakwentuhan ako, tatanong sila about yung mga triathlon experience ko. Tapos nung kinikwento ko yung distance, sabi ha, paano mo nagagawa yun? Kasi, yun nga, nakakabike ako ng 100 kilometers, nakailang marathon na ako, which is 42 kilometers. So, ganun din ang tanong sa akin na, paano? But, di ba, once you've been doing it, yun nga, nakasanayan na. Sanayan po, tsaka adapt din ng body po. So, that's my first takeaway here within the first few minutes of the show na
everything can be learned. Yes. And everything can become a part of your life no matter how extreme it sounds. So, Yes, yes. even me, nung before ako nag-triathlon, nagra-run lang ako, manghang-mangha ako sa nagta-triathlon kasi sa run pa lang, napapagod na ako. Tapos sila may halong bike at saka swim pa. po. 'Di ba? So, me rin, but I'll tell you why, of course, I super admire you, but the reason why I understand is because I also know how to box. Yeah, so, naging parang, rest day ko ang boxing. Kasi 6 days a week ako nagta-triathlon, either swim, bike, run. So yung isang araw, kami nung partner ko, si Joey Torres, hi Joey, nag-ano kami ng boxing kasi may boxing ring na malamin sa amin. Of course, hindi katulad mo na nagpapabugbog ako, but alam niyo yung kaya nga 3 minutes yun, my God, if you haven't tried boxing, that 3 minutes in the ring, that's so tiring na, di ba? Yes po, sobra. Sobrang intense yun. Like, and in my case, hindi naman ako tatamaan nung kasparing ko kasi hindi naman yun ang goal ko. Yes po. Pero yung just by, you keep on moving, tapos nag-ano ka, minumove mo yung Punch po. kamay mo, tapos nagpa-punch ka nung tamang rhythm. Yes po. 3 minutes, di ba? Ang nakakapagod Opo. na yun. Parang akala mo po ilang oras yung 3 minutes. Yeah. So, at what point, so di ano ka lang, tinuturo-turuan ka lang ng kuya mo na for self-defense and then for fun. Yes po. At what point ka naging competitive? Like yung unang ano mo? Well, first po talaga ako nag-focus na nung 2010 po. Pumasok po kasi ako sa summer clinic po ni Mayor Alfred doon sa Tacloban, sa City Engineer. So, nag-try po talaga ako doon. Tapos doon po ako na-try maglaro po ng barangay. Tapos doon ko po nalaman na parang, ay may money pala siya. So, yun po. Tapos yung money din po na yun. Yun na rin po yung Prize money, you Yes mean, po, di ba? Tapos ginawa ko po siyang para po makatulong na rin po sa parents ko. Kasi po galing po talaga kami sa wala. As in, yung boxing po yung naging dahilan kung ano po yung meron kami. Kasi yung totoo po talaga, ma'am, I came from nothing. As in nothing po talaga. Wala po kaming sariling bahay, wala po kaming ano. So, nakatira lang po kami sa squatters. Tapos, habang lumalaki, nakikita mo po yung magulang niyo po na naghihirap. Anong work ng parents mo para mabuhay kayo? Ano lang po, may rolling store po kami. Tapos, So, rolling store, ibig sabihin yung detulak, yung detulak. bike po. Na, Bike. Yes po, oo. yes po. Tapos, Anong tinitinda? yung mga, like, mga Kanin? candies, hindi po, candies, chichirya, ganun po, tapos mineral water, yung mga ganun po, soft drinks. Tapos si sa mama ko, city yun, sa Tacloban. yes po. Tapos si mother ko naman po, nagtitinda ng mani. Si papa din, ganun din, pag night, tas may balot po. So, na-try ko, naranasan ko po yung lahat. Then, para makatulong sa magulang ko, actually po, trinay ko din po yung, pumupunta ako sa park, malapit lang po kasi sa amin, yung family park. So, nagpa-parking po ako, tapos nagka-car wash, ganun po, para po makaipon ng parking? Nagpa-parking assistant po, yung ganun po. Yung tumutulong sa yes po, para dito, ayun tapos po, magbabantay ka ng kotse. Opo, ganun po. Tapos, ayun po, nagka-car wash po, So, manual car wash, ano ganun po. binibigay sa'yo sa car wash? 20 Tip? po, 50, malaki na po yung 100 nung time na yun. Ilang taong ka nun? It was 2010 po. So, how old were you at that So, time? Minus 15 years ago. So, mga 14, 13, 12, Ganun po, ganyan. yes po, mga ganyan po. So, ano yun? After school? Yes po, or yes to. After school sa ko, weekends, yes, ganon? weekend and after school po. So, ayaw naman po ng magulang mo kasi po bata. Pero, well, pupunta po ako doon para meron na Pusa po mo. ako pang baon sa school. Ah. Tapos pambili ng gamit na hindi na ako humihingi sa magulang ko Kanila. ng money. Kasi nakikita mo Pakilan rin ka po. ba? Sa anin na magkakapatid? Pang-apat po, pang-apat. Pang-apat. So, may dalawa pang mas bata Opo, sa'yo. may bunso pa po. Oo. So, parang since then, so yun yung unang ano mo, yun yung unang kayod mo para magkaroon ng pera. Yes po. And then around that time nga, nag-compete ka na rin, di ba? Opo. So, uy, may prize money. Opo. Mga magkano mga prize money dyan? 500 po, ganun po. Oh, so, ang laki nun sa'yo compared sa 20 pesos, 50 Opo, pesos, 500. So, tuwan-tuwa ka na nun. Yes po. Tapos nakikita ko rin, syempre habang lumalaki po, nakikita ko po yung brother ko na pupunta po sa ibang lugar kasi naglalaro po ng National Open, palarong pambansa. Yun. Yes po, parang sabi ko, ano yung Ay. feeling na lumabas sa inyo, yeah. Yung ganun po. Kasi gusto ko din po mag-travel. Tapos, yung pag-uwi po niya, may prize money po. So, yung ginagawa niya po doon sa money is binibigay niya sa magulang namin. Tapos, pag umuwi siya, lagi siya may pasalubong sa aming lahat. Wow. Tapos, sa school na rin niya, parang hindi na siya humihingi po ng pang school. So, sa kanya. So, doon din po ako na-inspired na parang gusto ko itry po Tulad mag-boxing po. Na ako po yung tutulong sa magulang ko. Ako din yung tutulong sa sarili ko. Yung ganung mindset habang lumalaki. Wow.
So after dun sa laro mo sa barangay, ano yung matuturing mong first big break? Kasi alam ko na-discover ka eh. Yes po. It was 2012 po sa sa Bohol po National Open. Okay, National Open Opo, na yun. nung naglaro na po ako, Leyte Sports Academy na po ako. So, yun na po yun. Sino nagdala sa'yo doon? Brother ko din po kasi siya din po yung po sa akin sa boxing. Tsaka Alam niya na rin yun eh. Doon din siya sumasali. Opo. So sabi niya, pwede na, sali ka na, sama ka na. Hindi po. May National Open po kasi open for everyone po. So, sa province po namin sa Leyte Sports Academy, parang ako po yung nag-represent po doon. From So, ako yung Leyte? Yes po, yes po. Okay, so nanalo ka na. Kilala ka na by then sa Leyte? Hindi pa po. Hindi pa rin. Kasi, Starting pa lang. Pero ikaw yung nakakamit nung nanalo ka doon Opo, para ipadala ka sa Bohol. Isang babae lang po ako. So, before Nag-iisa ka lang talaga? Oo, okay. So, wala silang choice. Before po ako nag-National Open, may Visayas National Open po. So, doon po ako magka-qualify. So, Okay. nag-silver ako sa Dumaguete before yung National Open for everyone na po. Okay, so nag-silver ka sa Dumaguete. Yes po. Okay, so, and then from there, National Open sa Bohol. Yes po. Okay, tapos ano nangyari sa Bohol? So, I got that golden scout. By age? Paano ba pag ganon? By age? By weight? Paano ba? Weight Or and ladies age open po. na yan? Weight and age? Yes po, yes po. So may parang juniors ka pa no? Yes po, Parang juniors ganon. pa po ako. Okay. So, nanalo ka doon? Yes po, I got that gold. Wow. So, na-scout po ako ng national team 2012 doon po. Yun. Then, after a month po, pinunta na po ako ng Manila. Okay, so nung pinapunta ka sa Manila, saan ka naman nagstay? Taga Leyte ka? May dorm po kasi. So, Saan ka? Sa PSC? hindi po, pinunta po kami kami po kasi nag-aaral. So, yung mga nag-aaral po is pinunta ko sa Baguio, sa teacher's camp po. Meron din pong Philippine sports po sa Baguio. Oo, tsaka malaki ang martial arts doon. Yes ba? Not so much boxing, more of yung MMA. MMA yata yung mabigat sa Baguio doon eh. Pero may boxing din Sa doon. Philippine sports po, may dorm po Okay. sa teacher's camp po. Okay. So may kasama kang mga ibang boxers? Yes po, yes po. May ibang babae na? Opo, marami po. Pero ikaw yung pinakabata? How old ka lang Hindi po, nun? may pinakabata pa rin po. Meron din sa ibang galing sa So medyo first time mo rin makasama na ngayon yung puro high level, Yes tapos po, mga opo, babae. opo. Ano yung feeling ngayon na puro babae na yung kasama mo? Kasi prior to that, kuya mo, mga lalaki ka-training mo, di ba? Nakakatuwa pa, nakaka-overwhelm. Pero po, nung time na yun, syempre po naninibago kasi nahihiwalay ka po sa, sa magulang. Yun. Yeah, and you're so young. Opo, tapos wala kang kilala yung ganun po. So, ilang taong ka na no, nung nagbagyo ka? 14? 16 po, 2012. 16. Yeah, mahirap yun. Mabigat yun na, ang dami kong kwentong ganyan kasi yung isang podcast namin, yung mga tennis greats naman natin, si Johnny Arcilla, tsaka si Marian Cappadocia. And ganun din, no, na nahiwalay din sila sa family at a young age para mag-training. Sacrifice talaga. Opo. So parang sino yung parang ate-ate or nanay-nanay doon? May ganun ba? Si Ate Josie po, Josie Gabuco po, yung 5 times SEA Games gold medals po natin. So parang siya na nga yung top athlete pero kailangan pa siyang maging nanay sa iyo. Parang gano'n. Parang ganun din. Ate and ganun po. Okay. Parang siya po yung naging ka-close ko dun po. But do you like Baguio? I love Baguio kasi Yes Baguio's po, my lalo na second yun sa home, training din po, yes po. Ganda din sa Baguio, di ba? Kasi medyo, tsaka in the sense na makaka-focus ka Opo, talaga. tsaka high altitude po. So, High wala po altitude. sa training. Good for training. Tapos sabi mo, doon kayo dinala kasi mga nag-aaral pa. So, Yes po, yes. nakaka-aral kayo doon. Opo, doon. Pinapasok kayo. Yes po, yes po. So, din po ako nag-aral ng high school and up to now to college po. So, yung high school mo, doon mo na tinapos? Yes po. No wonder, kasi fast forward lang, si Ira is still studying. I'm so proud with everything that's going on in her life. Talagang sinatsaga niya pang tapusin yung degree niya. And then, nung nakita ko nga, sa Baguio siya nag-aaral, yun pala yung connection mo sa Baguio. Kasi tataka ko, bakit sa Baguio? Although, I love Baguio, pero yun pala yung connection mo. Parang second home mo na, Yes, no? yes po. Okay. So, training, and then at the same time, nagko-compete na rin. Before po talaga, nag-antay po ako ng 3 years. 3 really? years po. 2015 po, unang abroad ko. Unang laban To ko. say, yung 3 years na yon, meron kang local competitions. Not Yes, so much. Meron naman. Philippine National Game, mga ganun po. Okay. Tapos 3 years ka nagantay ng Yes, foreign. po. Wow, tiyaga din talaga, no? Opo. So, yung 3 years na yon, ano na yung competition na pinasukan mo by that time? By 20, sabi mo 2015 po. So, unang abroad ko po is sa Indonesia po, ng President Cup.
Okay. Yun po yung unang abroad ko. Okay. Tapos, nag China Open and then yung sa Taiwan po. So, sunod-sunod na yon. Yung sa taon na po yung 3 labas po. Ano feeling? Sobrang happy po na i-represent mo yung bansa mo, yung ganun po. Wow. So, at that time, considered national team ka na talaga? Yes po, yes po. Kasi yung 3 years na yun, parang nasa training team ka, di ba? Opo. So, national team ka na, tapos 3 bansa na kaagad yung napuntahan mo. May panalo ka na nung time na yon? Yes po. Nanalo ka na? Isang bronze pa lang that time. Wow, Unang pero medal. still, Yes ha? po, yes First po, yes. time na lalabas ka, mananalo ka na kaagad ng bronze. Nung sa, Taiwan. Dun. So, ginanahan ka? Yes po. Pero well, mahirap pa rin po kasi nga po parang nung time po kasi sobrang dami namin sa weight category. Tapos mga senior ko, so sala-sala po yung nangyayari. So, yung weight category mo is parang popular yon, maraming nandun. Is that the same weight category noon sa category mo ngayon? Ay, o hindi na po. Mababa pa yon? Opo. 46, 48 ako po nung dati. At that time. Tapos nag-51, tapos 54, tapos 50. Ganun po. So, yung unang panalo mo is a weight category na 48? 51 po. Diyan ka nanalo Yes sa po. 51. Okay. So, and then, training, laro, so 3 laro abroad. And then, anong next na nangyari sa buhay mo? So, ayun po, parang sunod-sunod na rin po yung abroad po. 2017, nag-Asian Championship po ako. Tapos, 2018 po, nagpunta na po kami nag-Russia na rin po ako. Oh, wow. Yes po, when I got the silver po. Okay, so malaking bagay yon. Yes, po. Ano yung sa Russia? Anong It's, invitation? Korotkov po. invitational yon? Yes po. Ano yung makikwento mo sa amin na before pa ka nakarating sa Olympics, isa sa pinaka-memorable mo na laban o kalaban? Before Olympic, yung I think it's, nung laro ko po sa Spain. Okay, Kasi, bakit? 2024 po when I got my first gold medal. Ang hirap po talaga kasi yung makuha mga ng ibang gold. kinuwento mo, bronze, Yes po, tapos silver. Yes po. So, sa Spain, Never po talaga akong nakakuha ng, ng gold sa tagal ko po sa team. Parang almost 12 years. Tapos sinasabi ko, binibiro ko minsan sa kanila, kailan kaya ako mapapatugtugan ng national anthem natin? Yung feeling po, kasi po, pag nakikita ko po sa mga kasama ko, lalo na pag nandun ako sa laro, tapos mapapatugtog po ng national anthem, iba yung feeling sobrang nakaka-proud. iba talaga. Kaya, ikaw pa. So, binibiro ko po yun sa kanila. Tapos that time po, nung nakuha ko po yung gold, di ba po talaga parang alam mo yung hindi ka makapaniwala. Then, hindi ko po siya makalimutan kasi yung nakalaban ko po, yung tinalo ko nung sa gold medal po. Siya po yung unang nakatalo din po sa akin. Siya yung unang nabigay sa akin ng bronze noong 2015. It's Kazakhstan. So, siya din yung unang gold po. Oh my, so yung first medal mo, siya, as in yung country o yung taong yon? Yung taong yung babaeng Kazakhstan yun. na yun. Yes po. Nako, bigyan nga natin ng medalya yon dahil sa tinalo mo siya. Kasama ko po siya sa bronze din siya. Katabi ko siya nung sa Olympic po, yung Kazakhstan po. Oh, siya rin. Yes po. Oh my, meron pala kayong band talaga. So, Yes po, maliit. can you say na medyo friends kayo? Opo. Magkaibigan naman kayo. po kami pagbaba ng ring. So, sa ring lang kami rival. How interesting. Yes po. So, yun po talaga, iba po talaga yung feeling na nag-comeback ka. Nung unang medal mo, siya yung nagbigay ng bronze. Tapos, unang gold mo, siya din. Nakatuwa, no? Ay, alam niya yon. Siyempre, Yes, alam it was, I think, February. Sa isip-isip din niya, ikaw ang kumuha ng bronze sa akin. At ikaw rin ang kumuha ng gold sa akin. Anong feeling pagbalik mo sa Philippines with that gold? Hindi po kasi ako umuwi agad ng Pilipinas. Kasi nag-qualifying po kami Okay, sa okay. Italy po. Wait, so are you saying na yung gold na yon na nakuha mo sa Spain, magkasunod lang yon dun sa qualifying Yes po, sa kasi- Italy? Yes po, kasi March po yung qualifying. So, nag-training camp po kami January sa Australia. Pagkatapos po, February, naglaro po kasi sa Spain. Nag-training camp din po kami. Then, after po nung pumunta kami ng Italy to compete the What qualifying. month was that? Yes po. March po. March. So, January And that's po. March 2024. Yes po, last So, year. can I just put perspective here, everyone, ha? So, tama ba? 2012 or 2012 ka nagpuntang Baguio? Yes po. 2012. And Yes you po. were around 16 years old, Yes po. 2012. 3 years, naglalaro lang siya locally, di ba? Locally, first time mo malayo sa family. And then 2015, after 3 years, that's the time you represented the country abroad. Yes po. Okay, 2015. Hindi clear, and ngayon ko gusto i-emphasize, 2015,
Sabi mo, finally, you got a bronze medal around what time? 2017? Tama ba? 2015 din, naka-bronze ka kagad. Okay, so sa unang labas niya, around that first year na 3 yung labas mo, you got a bronze medal. But you never got a gold until 2024. Yes po. So, guys, the patience alone of waiting all that time to get a gold, not many people have that kind of resilience. That's the second thing I want to emphasize. The resilience of hanging in there, staying there, being competitive. But, you know, yung feeling ba na, syempre the first time you get a bronze, of course, happy ka. The second time you get a bronze, happy ka pa rin. Pag nakuha mo silver, happy ka. Pero 9 years yung inantay mo na makakuha ng international gold medal. Ang tiyaga mo. Bilib ako sa'yo. Ano yung nasa mind mo that whole time nga? Na balikan natin yan, na sinabi mo nga na, ano yung sinasabi mo sa friends mo? Ay, yung mapatugtugan. Isa yan sa, ano mo talaga, na mapatugtugan ka ng Philippine National Anthem. Tapos yung sobrang iba po, sobrang overwhelmed, tapos nakaka-mix emotion po talaga na maluluwa ka na hindi mo alam yung tibok ng puso mo habang tumataas yung bandila mo, tapos pinapatugtugan ka po. Iba po talaga. That is the gold medal that she received after a decade of representing the country. And then, only, 1 month after, may qualifies for the Olympics in Italy. Yes po. Okay, nung dun pa lang ang next step mo, ano expectation mo? Would you say na lumakas yung loob mo dahil kakakuha mo lang ng gold or lalo kang ninervyos? Anong feeling mo entering that qualifying tournament? Well, nung sa laro po, hindi pa ako masyado nag-expect sa laban ko po or laro ko. Basta ang gagawin ko pa lang ko is kung ano po yung goal. Tapos, focus po ako sa game ko po kasi. So, hindi po ako nagpapa-effect sa outside. Ranking kung anong meron ako, ganun po. Hindi ko po siya inaano sa isip ko. Pag nandun po ka sa time na laro, as in, focus po ko sa game. Sa game plan mo, di ba? So, I wanna say something about that because, ano din ako I love studying what it takes to be a champion, what it takes to be a winner. And yun yung sinasabi nila, yung sinasabi mo ngayon, yun yung sinasabing game mode ka. Yes. Yung once na pumasok ka doon, hindi mo iisipin na yung medyo at that time, hindi mo dun iisipin yung bandera, hindi mo iisipin yung mga nasa labas nung, kumbaga kami player, nasa labas ng court, sa'yo naman, nasa labas ng ring. Ang iniisip mo, yung game mo lang. Yes, diba? Yung ano yung kailangan mong gawin. Yes, and tama ba? Medyo go with the flow ka na? Hindi po. Kasi, eto din po yung nagbigay din po ng lakas ng loob ko. Kasi sa bracket ko po, yung nakatalo din po sa akin nung 2023, I think it's March din po, World Championship, nasa bracket ko siya. Ay, nasa kabila siyang bracket. So sabi ko, dapat sa final, magtagpo kami. It's Bulgaria po. Okay, so meron ka ring vision na gano'n yes, na po. Ito, kailangan, so para dun sa mga nakikinig, magkaiba silang bracket nung kalaban niyang tinatarget niya. Kaya kailangan manalo siya dito para pag nanalo yon magtatagpo sila. Kasi pag natalo ka dito, hindi mo na siya, hindi ka makakabawi sa kanya. Sabi ko po, kailangan, nung nakita ko po yung bracket namin, sabi ko, kailangan, pinapre-pray ko po talaga na umabot siya sa final. Kasi sabi ko, pinagpre-pray yes ko? Po, kasi sabi ko po, yes po, sisikapin ko. Pinag-pray mo siya? Opo, kasi sabi ko po, sisikapin ko pong umabot sa final. Kasi gusto ko siyang talunin. Kasi siya yung tumalo po sa akin nung World Championship po sa India. The year before. Yes po. So parang sabi ko... The year before, silver ka dun sa World Championship. Hindi po. As in, hindi rin. Maaga pa lang na na-eliminate ka. Opo. Yun po. So ano siya ulit? Anong nationality? Bulgaria. Bulgaria naman. So siya po yung tinalo ko nung final dun sa qualifying po. Kasi nakita ko siya dun sa kabilang bracket. Sabi ko, pag umabot siya, sabi ko, sana umabot to sa last. Kasi sisikapin ko po talagang umabot dun sa dulo. Kasi gusto ko siyang makaharap. Gusto ko mumawi. So yun, thanks God, umabot siya sa dulo. Ay, umabot din ako. Sige. Wow. So again, we're in Italy for the qualifying game for the Olympics. So yes, ano yung dapat makuha mo para mag-qualify ka sa Olympics? Actually is lang po siya, slot lang. Yun po. So 4 lang yung kukunin doon. So makakuha ka lang ng slot doon. So fine. First, second, third, pasok ka. Opo. Pasok ka doon sa... 4 lang po. Wala po siyang basta 4 lang na slot. So sa lahat mo ng 50 kilos is 4 lang kung kukunin. Okay. Pero by ranking yon. So the higher ka mag-rank, ikaw yung makukuha, di ba? By ranking, hindi naman pinipili yon. Wala po. Yung 4 na yun, kailangan yung top 4. Yes po. Oo. So yun. So,
Di nakatapat mo si Bulgaria. Opo. Nung tinalo mo siya, yun na rin yung qualifying spot na nakuha Yes mo. po, yes po. Wow, so double victory for you. po. Tinalo mo yung tina-target mong tao, and at the same time, that's your ticket to the Olympics. Yes po. Sobrang nakakaiyak po talaga nung sarili ko kasi hindi ko po talaga ini-expect na yun nga po magka-qualify. Kasi ang hirap po talaga yung qualifying. Ang sarap nung now that you know the story. Kasi, syempre sa dami ng sports at sa lagay na yan, marami kaming senators na tutok sa inyo pag gano'n. Hindi rin namin nasusubaybayan lahat. So now that I know the background story, gusto ko mabuo yung kwento. Wow. Okay, so remember, this is March, di ba? Yes Eh, po. di ba ang Olympics is July yata? July July or po, August. July. So, anong ginawa? Nagtatatalon ka? Umiyak ka? Anong ginawa mo? Doon po, lumuhod po, tapos naiyak po talaga. Grabe po talaga. Sabi ko, iba po talaga yung feeling na lahat po ng pinaghirapan mo. Tsaka yung taon po na nag-antay ka. Yung patience mo po sa time na yan. Ayun po. Pero nung time, that whole year, di ba sabi mo, hindi ka kagad bumalik dahil ang dami yung inikutan ng mga laro, di ba? At that Yes, time, yes po. starting February, March, ganon. Expected mo na may chance ka talagang mag-Olympics? Kumbaga, nasa radar nyo yan, o ikaw pag ginalingan mo, Ira, pag ito, nanalo ka dito, pag nakapwesto ka dito, may chance ka. May ganun na. Wala naman po kasi sinasabi na po sa amin kung kailan pa yung qualifying. So parang ako po, tatrabahuin ko siya para makapasok. Ganun na lang po yung mindset ko. Okay. So, hindi naman siya yung, kumbaga, hindi naman siya pinag-uusapan minuto. Basta alam mo na. Hindi po, hindi. Alam mo na Opo, na sinabi. nandyan yan. Yes po. Okay. So, after March, uwi or nagstay pa kayo? Saan ka nag-training for the Olympics? Well, uwi po muna dito sa Pilipinas, tas training po dito. O, so ano yung feeling ng family? Nakauwi ka naman sa inyo, hindi lang Yes po. O, ano sa lubong Siyempre sa'yo? po, sobrang proud sila sa amin. Tapos, madami media na naman po. Tapos, ganun po. Wow, sarap naman. At that time, ang kuya mo ba, nagbaboxing pa? Coach na po siya. Coach na siya. Actually that po, after time. yung 2012 po, nag-coach na rin po, na po siya sa Coaching. Opo. And then, itong time na yan, from the time na nagbagyo ka to the international competitions years later, nakakatulong ka na sa family mo. Tuloy-tuloy Opo, na yon. Yes po. Simula po nang dumating po ako sa team. Tuloy-tuloy na Yes yun. po. Pero ano yung pangtulong mo? Allowance? Allowance Or may po, mga allowance winnings po. din? May Yes po, mga allowance winnings din? Allowance. Tapos yung winning po, meron ng din po incentive. So, So, yun na rin. yes po. Wow. So, ang family mo ba or ikaw, wala pa tayo sa Olympics yung Yes. before pa the Olympics, aside from yung araw-araw na panggastos, nakapundar ba kayo for something like whether paayos ng bahay? Nakapayos naman po ng bahay. Lalo na po nung 2013 po nagkaroon ng Yolanda. Nasira po talaga as in wash out po. Oh my. As in zero po ganun. Pero it's okay po kasi sabi ko nga po, yung mga ganyang bagay mababalik. At least po, wala pong nangyari sa family. Complete po sila. Oo, sa dami ng namatay Yes nung po. time na yun. Nasaan ka nun? Nasa Baguio po ako. Oh, di takot na It takot was ka. November po eh. Takot ka na mabalitaan na gano'n? Or may in touch ka sa kanila na okay sila? Wala pong communication kasi nga po wala na ring kuryente and everything po. So, siguro po yung lang po, pakiramdam ganun. Nung nakikita ko siya, hindi ako masyadong kasi parang feel ko, I know naman they are safe. Okay, Kasi, that's good. well, yung papa ko madiskarte pagdating sa Oh, that's So, good. mga ilang araw bago sila nag-contact sa akin na okay naman siya. Na okay, that's good. Okay, so ito na. So, how many months lang to prepare for the Olympics? May special training ka ba pagka uwi mo? Saan ka nag-training to prepare for the Olympics? Well, dito po sa Manila, sa Rizal po, dyan po kami nag-training po ulit. Okay. So, balik po ulit. So, same lang. Parang same lang. Tuloy lang ang training. Oh, yes po. Tapos rehab din po. Kasi actually po nung nag-qualify po, kung meron pa rin ako ng injury, well, till now po, meron pa rin Oo. po. So, ano bang injury mo? tendonitis po, din sa knee po, and then dito po sa braso mo. Yan ho talaga ang problema ng athlete dahil sa repeated use, no? Repeated use usually ang mga tendonitis Yes po. paulit-ulit. Opo. So wala rin time gumaling and then minsan tinitis na lang pagka may laban na importante. So sige, so importante 'yun, nag-rehab ka, nag-training ka and then ayan na Paris. Have you ever been to Paris? Did you ever go to Paris prior to the Olympics? Yes, din po kami nag-training before the Olympics. Tama, 1 month Yes po. before. Opo. Alam mo, dapat bubisita ako sa inyo noon 1 month Nag-Mets before. kami. Oo, tama. Di ba 1 month yun, buong Opo, team, di opo. ba? Ayun. So, may training camp ka doon. Okay naman, at least naka-acclimatize kayo. Kumain ka ng croissant. Yes po.
Ang sarap ng croissant nun, ano? Ibang klase. Anong, outside of boxing, ano ba favorite memories mo ng Paris? Siguro nung pumunta lang kami ng Eiffel Tower. Eiffel Tower. Nakakalula naman talaga dahil laki-laki ng Eiffel Tower, di ba? But don't you like the fact na sa Paris parang madami silang garden, marami silang mga puno, park? Hindi po ako nakaikot kasi hindi po ako lumalabas sa village po. Pero sa village nyo mismo, ano ba itsura? Hindi nga ako nakabisita sa inyo It's like BGC building. Puro building. Opo, kasi country, ganun po. Kailangan pala kitang isama sa Paris. Balik tayo nang mapasyalan mo naman yung ibang... Kasi ako manghang-mangha ako sa Paris kasi doon ako nakakita ng mga taong puro fountain, tapos may mga upuan, tapos lahat ng tao nakatiting sa tubig. Sabi ko, bakit ganito sila dito? Nakapalibot sila sa fountain, tapos nabasa ko pala na water is very calming for humans. Yes. So, kaya pala tayo mahilig, doon ko lang nalaman na mahilig yung French. Siguro kung may fountain tayo, tititing din tayo sa fountain. Pero, kailangan bumalik ka dyan para ma-enjoy mong ibang bagay ng Paris. Okay, so training 1 month with all the team, di ba? Yes po. So, high energy kayo. Yes po. Sa Excited. Mets po kami, and then after po nun, 1 week din po kami sa Germany po, Saarbrücken. Kasi nandun po yung mga makakalaban namin, so nag-sparring po kami doon, parang aral. Yung mismong kalaban nyo, nakasparing nyo? Yes po, yung iba po. Okay. Yung Algeria po, nakasparring ko po siya doon. Okay. Nung nakalaban ko. So, by the time you went to Germany, how many weeks to go na lang yun? I think it's 1 week na lang Malapit po. na talaga. Tapos after Malapit that na. po, yun na po, pumasok na po kami sa village. Okay. So eto na, village na. So how many bouts did you have before ka dumating sa finals? 5 po. 5. Ang dami din, ano? Opo. And anything can happen in 5 for those 5. So, ano yung special na na-remember mo doon na gusto mong i-share sa amin? Yung unang laban mo doon, kakaiba ba o hindi na? Same lang naman sa'yo yun na it's an international competition, di mo na lang iniisip ng iba o hindi? Iba talaga feeling pag Olympics. Ano ba? Hindi po ako nabigla kasi yung Olympic po, it's like Asian Games. Kasi nakapaglaro po ako ng Asian Games. Good. So parang the same. So Same faces? Opo, yes po. Yan, same, structure and everything. Parang sa loob po ng village. So parang hindi ako nanibago. Yes po. Good, Parang good. it's good. Parang hindi ako Yeah. Pagdating doon, parang, focus lang. Yun lang talaga ako po. Pagdating po sa, focus lang. Training, focus, ganun lang. Tapos So, aral sa kalaban, ganun lang po. Bago mag-semifinals, ano ba tawag dun sa inyo? Quarterfinals? Quarter Or hindi? po. Meron din, quarter. Yes po. So, sa pangatlong laban si quarterfinals, tama? Yes po, yes po. So, Fighting for bronze. bawat laro, ang tanong ko sa'yo is, panervyos ka ba ng panervyos? Hindi naman. Ay, yun po yung good thing lang po kasi hindi po. Talaga? Yes po. Wow. And that's what I want people to understand. Like anything in life, you also get used to it Sanay na rin yung katawan mo, sanay rin yung utak mo na alam ko na tong proseso na to. Yes, 'Di ba? Hindi naman yung parang first time na manginginig ka sa takot, right? hindi. Kasi alam mo na yung ine-expect mo. For me po kasi, nasa na rin po sa akin na parang pressure and everything. Walang magagawa yan sa'yo Lalo na pag Na-pressure na yon talaga. Yes po. Pag pressure po kasi, tapos maglalaro kasi rin, hindi mo mailalabas yung totoo mong laro. So parang distraction lang siya for me. So wala akong inisip, lalo na po yung mga chaos lang po yan yung lalo na yung mga outside ganun po. So wala po akong dyan. So sabi ko, ang papasok ako sa ring, maglalaro, gagawin ko yung best ko. Kung ano yung training ko, yun ang gagawin ko. But my question now is, since when did you think that way? Nung younger, the 18-year-old Ira, alam na ba ni Ira yon na chaos lang yan? Distraction lang yan? Or it's the 22-year-old Ira who learned that? How come nung pagtungtong mo sa Olympics, ang galing mo, kaya mo nang put aside yung mga... Nag-start po siya nung, last year lang din po nung naglaro po ako nung qualifying din po. Doon din. Oh, Pero yes po. sarili mong mindset yon or may sa coaching nyo or may sports psychologist kayo? Natuto po ako sa SecGen po namin. Dati po kasi namin siyang sports psychologist, Sir Marcos po. So, Kilala namin si Yes Sir po, yes Marcos. Hi, Marcos. Ang galing talaga niyan. Mga paddle players, si Sir Marcos, nakapag-produce ng ganitong Olympian. So, sa kanya mo rin na finally naintindihan yes yan. po, kasi siya din po yung sports psychology namin siya dati. Yes. So, ayun, sa kanya ko po natutunan. Every time po, bago po talaga maglaro sa ring, kinakausap niya kami. So, yun po yung natutunan ko din po sa kanya.
Parang focus sa goal doon po. Parang hayaan mo yung distraction, ganyan yung pressure. Nandyan lang yun. Normal yung pressure kasi importante sa atin yung ginagawa natin. Pero tayo pa rin yung maglalaro sa ring. Galing. Meron siyang tinuturo na exercises para kung Yes, po. ma-pressure ka, breathing ba yan? Kasi yin yoga teacher ako. So, ang dami kong napag-aralan at nagamit ko sa sarili ko yung breathing ka para medyo mawala yung kaba mo. At tapos, ilalagay mo yung positive thoughts mo, i-visualize mo yung sarili mo. Ganun Yes, ba? Or imagery po ang breathing po. Tapos Talaga? pag nadidistract ka, nag-breathe pa, parang tapikin mo lang daw po yung sarili mo para bumalik ka ulit doon sa ano. Pero can Parang, you imagine being in the ring? Kasi kami, pag nagpapaddle kami or pag nung triathlete ako, pag na-distract ka, hindi ka naman biglang mahuhulog. Eh, sa'yo, pag na-distract ka, delikado. Pwede ka bumagsak. Pwede kang biglang bumagsak, Oo, tapos po. mamalayan mo na lang, nasa ibang lugar ka na. Pagising mo na sa hospital ka or something, It's so- wala ka na sa game. Yeah, wow. So, quarterfinals, pasok, semifinals. Anong feeling pa lang nung nanalo ka ng semifinals? Sino kalaban mo sa semis? Before po yung semis po, doon na po ako natalo. Kasi ano po muna bago Sorry, quarter. Sa quarter muna, quarter. Yung So, quarter, sa quarterfinals, yun po yung France, yung Sino host yung- country po. yun si France. Si Opo. host country. Opo, yun na po yung ano. So, yun yung pagkapanalo mo, yun Bronze yung po. assured ka for bronze, di ba? Yes. So, when you win the quarterfinals, alam mo nang, oh my God, may bronze ako. Olympic bronze. Nagtatatalon ka ba? Or, Yes po, doon po actually doon sa laro, makikita nyo, grabe po talaga nagtatalon po. Kasi, dikit po talaga yung laban namin eh. Tsaka host country. Oo, grabe po lang Yeah. dikit. So, iba po talaga. Tapos sobrang naiyak po talaga ako kasi sobrang dikit. Tapos, Never mo pa siya nakalaban? Si France? Or nakalaban mo na yan? actually, nakalaban ko din po siya. Kaya bawi din yun. Bawi din. Opo, yun din po. Sarap mo palang kalaro pag bawi, parang iba yung determination mo kung babawi ka. Okay, so di panalo ka, di alam mo ng bronze, di ba? Tsaka I think we've all seen the footages of that kasi parang another bronze, assured of a bronze. So, anong araw ang semis? Like the next day, 2 days, 3 days, 2 days. So, Opo. ano yung feeling mo going into the semis? Same din? Same lang din po. Kasi ang feeling ko naman, kung ako din ikaw, parang in a way, parang less stress in the sense na, honestly, may bronze ka na. Parang, kumbaga, makakauwi ka na ng medal. Hindi ko O hindi mo na iniisip yun? Hindi ko po muna iniisip yung medal. Iniisip ko kunwari wala pa akong medal para Wala lang. or ano. Oo, so ano ka pa rin? Opo. Hindi ko iniisip na may medal ako. Hindi ko siya iniisip parang fighting for ano pa lang to, fighting for medal The ulit. same Ganun. din, parang Yes po. pare-pareho lang yan. Opo. Ang kalaban mo sa Turkey po. semis, Turkey. Opo. So, nakalaban mo na yan before? Laban ko po. Magaling po talaga. Magaling siya. Oo, magaling po talaga. Ganun talaga. Mas mahaba. So when you lost that, okay ka pa rin. Tanggap mo, Yes po, yes po. you've won so many, you've lost so many, parang for you, it's part of it. Yes po. And then, sinasabi ko rin po sa sarili ko, siguro yung mga loss po na something, it's, blessing din po minsan yan. Kasi minsan hindi pa tayo ready para doon. So, minsan hindi pa sa atin binibigay ni God. So, I think po sa positive side na, siguro kaya hindi pa binigay sa akin ni God kasi I'm not ready for that gold. Wow. Wow. So, meron pang po. So since the Olympics, it's not even been 1 year, di ba? It's only been, how many months, di ba? How many? Yes. Parang pag inisip ko, ang tagal na, pero actually wala pang 1 year. It's only like 9 months since the Olympics. Not even, Yes, 8 months. What has happened? How has your life changed? Sobrang blessed po, grabe po. Iba po talaga si God magbigay po talaga. Sabi ko, iba po. Lalo na po, nagkaroon po ako ng, ngayon po, 2 properties po. Yung isa po sa Leyte. Tapos yun po yung properties na yun, syempre po, para po sa magulang ko po. Oo, talaga kasi yun. doon na rin talaga Yes sila. po. Sa Tacloban din? Yes po. Okay. So, sa kanila po talaga yun. So, lumipat na sila? Yes po. Okay. Para maramdaman din po nila yung comfort po. Ginhawa. Po, yes po, sobra po. Kasi syempre po, ang tagal po nila naghihirap yung ganun po. Tapos hindi nila maranasan. Grabe naman yung feeling sa isang anak, na mabigyan mo ng house and lot ang parents Yes. mo. Wow. Sino pang nakatira doon aside from your parents? Yung ibang brother ko po. Nandun din. Yes po. Oo. Okay, tapos recently nga nakita ko na meron ka sa Tagaytay, buti pa siya, meron siyang bahay sa Tagaytay, pwede ba bumisita? Yes po. Pero ayusin mo pa yun, Opo, ganon. So aside from the house and lots, which I know is very meaningful, tuloy lang ang mga training. Yes po. Anong next goals?
Well, the next is SEA Games po sa December. SEA Games, yeah. Oh, yes. Okay. Tsaka, I know you already got a medal from the SEA Games, di ba? 2019 po. First SEA Games ko din yun. Diba? It's Grabe ka, 2019 in the Philippines. Yes po. In the Philippines. Yes po. So, hindi ka nag-join ng ibang SEA Games after 2019 kasi meron yung 2023. Yes po, hindi Diba? Di ka May because training, injured ka. Injured. Okay, okay. So 2019 in the Philippines, bronze ba ang Yes edit po, yes mo? Okay, wow. So anong syempre alam ko na sasabihin mo naman na basta you'll just do your best and focus lang. I'm sure ganun ang plan Pero nung mo. time po nung SEA Games first, syempre po kabado. Baguhan po ako sa international yung highest. Oo. Ano po talaga yung mga laro. So, medyo kabado ako. Pero ayun, well, binigyan ako ni God ng bronze. Ang tinalo mo nun ay Laos po. Laos. Yung mga tinalo mo ba doon sa SEA Games, mga naglalaro pa rin? I At think yung po, yes at po. yung nanalo ng Opo. silver and gold. 54 po kasi ako that time, SEA Games. So, mas higher po yung team. Ngayon, ano na ba? 50 po. 50. Mm. So iba din unless sila din magbabago. Oh, yes po, yes po. Ah. So, ibalik po yung nakakalaban ko ngayon. Wow, I'm so excited for you and I'm so happy to have this chance to chat with you na ma-share mo yung story mo. Thank you. Sa mga aspiring athletes, anong masasabi mo sa kanila? So, ayun po sa lahat po ng aspiring athlete. And ituloy lang po natin yung pangarap natin. Then, hayaan po natin yung magano po sa atin na hindi mo kaya yan, yung mga ganun po. Well, normally po, people talk. Pero, kayo pa rin yung nandun. Ikaw yung maglalaro doon. Tapos, isipin mo kung para saan to, bakit ko to ginagawa. Para sa'yo yan. Family mo and for your country. So, gawin lang po natin yung alam nating makakabuti para sa atin. As long as po na masaya po tayo at wala po tayong inapakan na tao. Wow. I like that kasi people don't realize it's so hard to be an athlete. And in fairness, hindi lang sa Pilipinas, ang dami kong napanood na stories, even sa US na tinitingala natin na wow, ang daming magagaling sa US, yumaman din. Pero para yumaman ka, para maging successful ka, number one, it depends on the sports. Yes. Number two, it depends on how high-ranking you are. So marami ding athletes na kayod, aside from the training, may trabaho pa sa labas. Kaya si Ira, I'm so proud na you're studying because that's also your future. Yes, po, yes. The thing with an athlete is it's not forever na pwede kang maging athlete. Kung ikaw ay may ibang profesyon, then pwede mong balikan yon. Or you can continue to be in your sport whether as a coach, as a manager, pero at least nandun yung ibang training mo na makukuha mo sa university that will also support you in the future. But right now, wala pa tayo doon dahil you are still very much an athlete, very focused, Opo. and I'm really proud of you. Tsaka tinutuloy ko din po kasi yung study kasi nasa isip ko din po, hindi po habang buhay atleta ka eh. Tsaka hindi habang buhay malakas ka. So after that, kailangan may May second sasandalan back ka. po. Yes po. Yeah. Hi, amazing. Such a great story, Ira. So I'm so happy na natuloy tayo. Bagamat alam kong Thank you busy po. ka, Thank I you want to let you know that you have our full support. Whatever na pwede namin gawin, huwag kang mahihiya sa akin. Okay, nung simula nung nakilala kita, sinabi ko na yan sa'yo at uulitin ko. Marami kang admirers. I know the path of an athlete is a lonely path kasi pagkatapos nito, you're on your own training, pero sabi mo nga, sanay ka naman kasi buong buhay mo, yan naman ang nakasanayan mo, tahimik, focus training. But know that, kahit hindi mo kami nakikita, nandyan kami to support you. And I think you'll be happy to know na pag may na-discover ka din ng mga future Iras, sabihin mo lang din sa amin, happy din kami tumulong sa kanila para katulad mo, makuha din nila yung kind of support na nakuha mo. Baka naman yung iba, walang kuya na katulad mo na nakasupport. So kami, I'd like to do that kasi very strong yung programs ko for grassroots, kung ano yung matutulong namin. So, Thank you so much. let us know. Okay, pero Yes. mahirap ang buhay ng athlete at lalong mahirap ang buhay ng combat sports athlete dahil physically talaga pwede kang masaktan. But I just read recently, si Taguig City, kung saan mayor ang aking sister-in-law, nagkaroon sila ng MOA with GAB, with Games and Amusement Board, kung saan susuportahan din nila yung mga medical needs ng mga boxers doon. Ay. So, nakakatuwa naman na sa sariling bayan ko din
full support kami sa mga athletes. Thank you po. So thank you so much, Ira. We'll continue to stay in touch. We'll continue to support you. Thank you. And be sure na keep on being a shining example and inspiration to all the Filipinos. We're so proud of you. Thank you so much po. Yeah, galing mo talaga. I wanna give you a hug. Thank you po. So thank you everybody for staying tuned. That was such a delightful conversation I had with our Olympian bronze medalist, Ira Villegas, who hails from Tacloban, Leyte, and now is continuing her training. And her next big competition is the Southeast Asian Games. So hope you enjoyed this, and be sure to comment, give your remarks. If you have any questions, follow up natin sa kanya kung meron pa kayong ibang questions. But I really hope you enjoyed this episode. Thank you, everyone.